Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Tristan. Walang eksaktong taon, probinsya ng Samar. Kadalasan sa nalalaman nating gabay, mga matataas na uri ng engkanto, kaluluwa ng mga namatay na makapangyarihang manggagamot o babaylan, sa kaso ng mga dibino makapangyarihang anghel. Ngunit ang tampok nating karakter, nagkaroon ng kakaibang karanasan nang minsang samahan nito ang isang kaibigan, nagpatingin sa isang albularyo sa probinsya ng Samar. Nang mga panahong iyon, nagtatrabaho bilang kawani ng DSWD itong si Tristan. Nakadestino ang binata sa probinsya ng Samar. Samot-saring tao ang nakakasalamuha, lalo na kapag nagpupunta sa bundok ng probinsya. Kaunting pagpapakilala sa personalidad ng ating karakter. Si Tristan ang tipo ng tao na hindi madaling maniwala, lalo na sa mga bagay na may kaugnayan sa espiritual, gaya ng barang o kulam. Madalas niya lang itong tinatawanan, lalo na kapag pinag-uusapan ng mga katrabaho. Tubong Maynila ang binata. Minsan hindi ito nanirahan sa probinsya. Ang mga magulang ay nasa ibang bansa. Inaantay na lamang nito na makumpleto ang papeles upang makasunod sa mga ito at doon manirahan. Ano ba naman kayo? Modernong panahon na ngayon . Wala na yung mga ganyan. At saka, gawa-gawa lang yan ng mga matatanda. Lalong-lalo na kapag hindi nila maipaliwanag ang sakit ng mga tao. Wika ni Tristan, nang minsan itong marinig na nag-uusap ang mga kasama. Naku Tristan, ibahin mo ang lugar na ito. At saka, naalala mo ba yung pinalitan mo? Balita ko, patay na daw yun . Unti-unting nabulok ang bituka. Hanggang sa nagulat na lang sila, sumabog yung tiyan. Wika ng kasama na ang pangalan ay Antonio. Narinig ko rin yung kwento tungkol doon. Nakita ko medico-legal ng taong yun. Hindi totoong sumabog ang tiyan niya. Pumutok ang bituka dahil merong sakit sa ulcer. Kayo, masyado kayong nagpapaniwala sa mga chismis . Ay naku, halina nga kayo. Mananghalian na lang tayo. 12:00 na . Wika ng binata. Dahil sa ugaling ito ni Tristan, nababahala ang kanyang amo na ipadala siya sa malayong lugar. Kaso nga lang wala itong magagawa dahil kulang sila ng taong nakatalaga sa bahaging iyon ng probinsya. Kinabukasan pinatawag sila ng pamunuan dahil magsasagawa ng pamamahagi ng pagkain sa mga nasalanta ng baha. Kakatapos lang ng bagyo ng mga oras na yun, maraming pamayanan ang nalubog sa tubig. Hirap din ang paglabas-masok sa baryong nasa kabundukan dahil sa pagguho ng lupa. O ito pupunta tayo sa baryo Mangatnog. Balita ko maraming mangkukulam doon. Kaya ingatan mo yung pananalita mo, Tristan. Wika ni Antonio habang nakasakay sa bangka papunta sa isang baryo. Kinakailangan nilang sumakay ng bangka dahil hindi pa humuhupa ang baha. Naku Antonio, huwag mo kong alalahanin. Dahil kahit hindi ako naniniwala sa mga ganun, marunong akong rumespeto. Tugon ni Tristan. Maya-maya pa ay narating na nila ang baryo. Nakita ng binata ang mga taong nag-aantay ng dala nilang pagkain. Eto na Tristan . Asahan mong magkakagulo. Ilang araw nang walang pagkain ng mga taong yan. Kalmahan mo lang . Yang ka na naman . Tingin mo talaga sa akin parang bata Paulit-ulit na lang. Huwag ka mag-alala. Ako ang bahala. Tugon ni Tristan. Naunang dumaong ang kapulisan para pigilan ang pagdagsa ng mga tao.
Sumunod ay ang mga dala nilang pagkain, lumang damit at tubig. Nagsipagbabaan ang mga doktor para tignan ang kalagayan ng mga kabataan at matatanda. Habang sinatestan, inihahanda ang ipamamahaging pagkain. Sa mismong pangpang na sila nagsagawa ng pamimigay dahil mahirap ang daanan papunta sa mismong baryo. Habang nagbabalot si Tristan, isang matandang babae ang lumapit, nangingi ng pagkain. Nagtaka ang binata kung paanong nakapasok ang matanda, gayong may mga pulis na nagbabantay sa paligid. Magandang umaga po, Lola. Pasensya na po kayo ha. Pero kailangan muna nating antayin ng iba bago tayo mamigay ng pagkain upang masiguradong makakatanggap ang lahat. At saka, paano kayo nakapasok? May mga kapulisan na nagbabantay sa daanan eh. Pasensya ka na, iho, kung nagulat kita. May sakit kasi ang aking apo. Kaya kung pwede, mauna mo na akong bigyan ng pagkain nang makauwi na ako. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Wika ni Aling Mayang. Napalingon ng binata upang tignan kung may ibang taong nakatingin sa kanya. Nang masiguradong abala ang lahat sa mga ginagawa, kumuha ito ng isang balot ng pagkain, inabot sa matanda. Laking pasasalamat nito kay Tristan. Matapos ay umalis na rin ito. Ngunit bago pa man makalayo, sinita ni Antonio ang matanda. Nanay, pasensya na ho kayo ha. Pero hindi pa oras ng bigayan eh. Pakibalik na ho muna. Kailangan pa naming bilangin ng mga yan eh. Wika ni Antonio. Hayaan mo na, Antonio. Ako nang bahala dyan. Sige na, huwag ka nang mag-ingay. Hindi pwede, Tristan. Kailangan sumakto sa bilang ng mga tao ang supot ng mga pagkain at bigas. Pag nagkulang ang mga yan, malaking problema para sa atin. Sige na, nanay. Ibalik mo na ang mga yan. Magantay kayo na tawagin kayo. Nanlumo ang matanda. Inilapag ang supot ng pagkain at tumalikod. Tignan mo yung ugali mo. Sagana ka sa pangaral sa akin, pero ikaw pala tong magaspang ang ugali. Wika ni Tristan, sabay habol sa matanda. Nanay, pasensya na po kayo sa kasama ko ha. Ito po, dalhin nyo na. Halika, sasamahan kita para hindi kasi tayo ng mga pulis. Laking pasasalamat ng matanda sa ginawa ni Tristan. Maraming salamat, iho. Napakabait mo ah. Eh sana lang, lahat ng mga nagtatrabaho sa opisina nyo kapareho mo ng ugali. Wala po yun, Lola. Naunawaan ko po ang kalagayan nyo. Mag-iingat po kayo ha. Tugon ng binata. Napansin itong namamaga ang kanang binti ng matanda. Kaya naman nagpa siya ito na ihatid sa kanilang tahanan. Alis na ako, iho. Baka pagalitan ka ng kasama mo. Pwede ka nang bumalik. Hindi po, Lola. Ang totoo, mas mataas ang ranggo ko sa kanya. At isa pa, tapos naman na ang pagbabalot namin eh. Sila na ang bahalang magbilang ng mga yon. Sasamahan ko na lang po kayo pauwi sa inyong tahanan. Sandali lang po, antayin niyo ako ha. Kukuha lang ako ng mga gamot sa sugat. Wika ni Tristan. Dali-dali itong nagpunta sa istasyon ng mga doktor. Humingi ng mga paunang luna sa sugat. Kaso nga lang nang bumalik ito, wala na ang matanda sa kinaroroonan. Oh, asa na yun? Saan nagpunta yung matandang yun? Wika ng binata habang iniikot ang tingin sa paligid. Hindi nito magawang mahanap ang matanda. Kaya bumalik na lang ito sa kanyang ginagawa. Hapon na nang matapos ang trabaho ng pangkat. Kaya gabi na silang nakabalik sa bayan. Nakakapagod yung araw na to, grabe. Nanakit tuloy yung binti ko. Una na ako sa pag-uwi, Tristan ha. O sige,
Tatapusin ko lang tong ginagawa ko. Uuwi na din ako. Tugon ng binata. Matapos ang trabaho, umuwi na si Tristan. Habang naglalakad, nakita nito ang matandang babae. Dali-daling tinawag ngunit hindi ito lumingon. Nagpatuloy sa paglalakad ang matanda hanggang sa madako ito sa madilim na bahagi ng daan at tuluyang naglaho. Nagtataka ang binata kung ano ang ginagawa ng matanda doon sa lugar. Gayong napakahirap tumawid sa ilog ng nag-iisa. Idagdag mo pa ang kalagayan ng pangangatawan nito. Napakamot na lang ng ulo si Tristan. Inisip na baka guni-guni lang ang lahat. Kinabukasan maaga itong nagpunta sa trabaho. Sasama ang binata sa mga doktor pabalik sa nayon. Isa sa mga trabaho ng binata ang makipag-usap sa mga tao. Kahit hindi niya gamay ang ganitong gawain. Wala ding nagagawa si Tristan. Habang naglalakbay, kinakausap ito ng kasamang doktor. Matagal ka na ba sa lugar na ito, Tristan? Hindi naman po, Dok. Siguro mga 1 taon at kalahati lang. Pero unang beses ko palang pumunta sa baryong yun kahapon. Bakit yun naman po naitanong? Hindi naman sa naniniwala ako pero malakas kasi ang usap-usapan na, alam mo yun, pugad daw ng mangkukulam yung lugar na yun eh. May nakausap din ako matanda. Ganon din ang sinabi. Pero syempre dahil alagad ako ng siyensya, hindi ako naniniwala sa mga ganon. Ako din naman, Dok eh. Mahirap talagang paniwalaan na mga ganong bagay. Lalo na kung walang patunay. Tama ka, Tristan, pero sa tagal ko bilang doktor, marami na akong nakaengkwentrong kakaiba. Mga sakit na hindi maipaliwanag ng siyensya. Gaya ng pagkakaroon ng bubog sa loob ng katawan ng tao. Basta marami pang iba eh. Hindi ko lang po alam, Dok ha. Pero ako, natatawa lang ako kapag nakakarinig ng mga kwento tungkol sa kulam. Isipin mo ha, paanong masasaktan ng isang tao ang kapwa niya sa pamamagitan lamang ng buhok at manika? Pag-uusap ng dalawa. Lingid sa kanilang kalaman na may kasabay silang matandang albularyo. Laking gulat ng mga ito. May sumabat sa kanilang usapan. Alam niyo, matagal nang nagtatalo ang siyensya at kababalagan. Kayong mga doktor, may librong pinagbabatayan sa lahat ng mga sakit na nakakaengkwentro nyo. Ganon din kaming mga albularyo. Kung may pamamaraan kayo para matukoy ang sakit ng isang tao, ganon din kami. Halos wala naman tayong pinagkaiba. Nagkakatalo lang sa paniniwala. Kayo kasi, kailangan nyo ng matinding pruweba bago maniwala sa mga bagay-bagay. Pero kami, tanging pananampalataya at tiwala ang pinagbabatayan. Para po sa amin, ang lahat ng bagay ay merong pagpapaliwanag, Manong. Kaya hanggat walang kaukulan na pagpapaliwanag, hindi naman ito papaniwalaan. Hindi ko naman kayo pinipilit na maniwala sa mga bagay-bagay, lalo na't nabubuhay kayo sa modernong mundo. Ngunit hindi ko rin pwedeng basta na lamang iwanan ang aking paniniwala, lalo pat dekada ko nang nakakaengkwentro ang mga bagay na hindi maipaliwanag ng mga librong pinagbabatayan nyo. Namangha ang dalawa sa sinabi ng matanda. Maging ang doktor, tila nakumbinse sa mga salitang binitawan nito. Pagdating sa baryo, muling kinausap ni Tristan ng doktor. Ayon dito, kailangan nilang magpunta sa bawat bahay para magbigay ng mga kaukulang gamot at magsagawa ng ilang gawaing medikal. Hindi ako marunong sa dialekto ng mga matatanda dito. Kaya pwede ba, ikaw na lang ang makipag-usap sa kanila? Wika ng doktor. Hindi naman makatanggi ang binata dahil isa ito sa mga trabahong nakaatang sa kanya. Magsisimula tayo sa bandang ibaba, paakyat sa kabundukan. Babalaan kita, Dok ha. Pwede tayong gabihin sa lugar. Kaya nga ako nagdala ko ng tolda at mga dilata.
Wika ni Tristan habang ipinapakita ang dalang bag. Handa din naman kami, Mark. Sa katunayan, may dala pa nga akong radyo para kung sakali magkaproblema, makakatawag tayo ng tulong mula sa kapulisan. Wika ng doktor. Maya-maya ay narating ng mga ito ang unang bahay. Isinagawa ng mga ito ang trabaho. Habang si Tristan nakikipag-usap sa mga lokal ng lugar, nakita nito ang matandang nakasakay sa bangka. Nakatitig lang sa kanila habang humihit-hit ng hawak na pipa. Pagsapit ng tanghali habang kumakain ang mga doktor, isa sa mga taga-baryo ang nagdala ng tinolang manok bilang pasasalamat. Nako, kung nandito yung kasama mong si Antonio, siguradong matatakam na naman yun. Tignan mo, napakasarap ng ulam natin. Oo nga, Dok May katakawan pa naman ang isang yun. Nagtataka nga ako kung bakit hindi siya pumasok. Ano kayang nangyari dun? Tugon ng binata. Matapos kumain, nagpatuloy sa trabaho ang mga doktor. Samantalang sa Tristan, isinabit ang dalang duyan at naidlip. Ilang oras ang nakalipas, ginising ito ng doktor. Halika na, Tristan. Tapos na tayo sa gawain dito. May mga bahay pa ba sa banda doon? Medyo maaga pa naman Kailangan marami tayong matapos ngayong araw. Para bukas, kung sakali mang maubos ang lahat ng kabayan, kaunti na lang ang tatrabahuin. Wika ng doktor. Ipinakita niya ang mapa ng baryo at pinaliwanag ito. Nandito tayo ngayon. Mula sa kinaroroonan natin pa Hilaga, may mahigit 10 bahay pang hindi natin napupuntahan. Dito naman sa bandang timog, 2 o 3 bahay lang ang nandyan, pero medyo masukal ang daanan. Tugon ni Tristan. Umaasa itong hindi tutuloy ang doktor sa pagpunta sa lugar na iyon. Dahil bukod sa gubat ang daraanan, napakatarik sa lugar. Siguro, bukas unahin nating puntahan yung pamayanan sa timog. Magkakalapit lang din naman ang iilang bahay. Ang pinakahuli nating pupuntahan sa bandang Hilaga. Medyo malapit lang kasi yan sa Pangpang Wika ng doktor. Napakamot ng ulo si Tristan. Wala na itong magagawa. Si Doc Mark ang masusunod dahil ito ang pinuno ng grupo. O sige, Dok. Kayo po ang bahala. Halika na. Ituloy na natin. Malapit na magdilim Wala pa namang kuryente sa lugar na to. Tugon ni Tristan. Kinagabihan habang nagpapahinga, muli nilang napag-usapan ng tungkol sa haka-hakang bumabalot sa lugar. Alam mo, Tristan, siguro kung hindi ako doktor, maniniwala ako sa pamahiin at kwento tungkol sa mga engkanto. Halos lahat ng matatandang ginamot ko, yon ang bukang bibig dito. Mag-ingat daw, huwag kalimutang magtabi-tabi. Ang dami nilang sinasabi. Ewan ko lang talaga, Dok. Pero ako, pinapalusot ko lang sa kabilang tenga ang mga naririnig ko. Lalo ang tungkol sa mga mangkukulam na nakatira dito. Kasi alam ko, hindi naman sila totoo. Wala din naman masama kung papakinggan sila, Tristan. Kaya ako, minsan nakikita ko lang ang sarili ko na nagsasabi ng tabi-tabi po. Hindi ko namamalayan. Siguro, kung palagi mo naririnig ang isang bagay, talagang gagawin mo nang hindi namamalayan, Nagtawanan ang mga ito hanggang sa tuluyang dinalaw ng antok. Kinabukasan, gaya ng napagplanuhan, pinuntahan ng grupo ang ilang kabayan sa bahaging timog ng baryo. Hingal kabayo ang karamihan sa kanila bago narating ang unang tahanan. Mag-asawang matanda ang nakatira doon. Malusog naman ang mga ito kaya hindi rin sila nagtagal. Binigyan lang ng mga doktor ng bitamina ang dalawa at tumuloy na sa pangsunod na bahay. Hindi naman gaanong kalayuan kaya mabilis silang nakarating. Laking gulat ng dalawa
dahil ang nakatira doon, yung matandang babaeng tinulungan na Tristan. Manang, dito pala kayo nakatira? Grabe ang layo nito ah. Paano kayo nakarating sa kabisera? Wika ni Mark. Kung pagong nga, nakakarating sa paroroonan ng marahan. Tao pa kaya? Sa edad ko, hindi na mahalaga ang bilis ng kilos, iho. Kahit mabagal lang, basta sigurado ang galaw. Pero, anong may paglilingkod ko sa inyo? Siya nga ho pala. Mga doktor ang kasama ko. Narito sila para tignan ang kalagayan mo at bigyan ka ng mga gamot na kakailanganin. Medyo malayo ang bayan, kaya mas mabuting may mga nakahanda kang iinumin kung sakaling magkasakit ka man. Imposible ang sinasabi mo. Tumanda ako ng ganito. Minsan hindi ako nagkasakit. Pero para hindi masayang ang pagpunta nyo, hala sige. Tignan nyo ang kalagayan ng pangangatawan ko. Matapos makipag-usap sa matanda, sinimulan ni Doc Mark ang pagsusuri. Nagulat ito dahil napakalusog ng matanda. Maliban na lang sa mga sugat sa binti, bunga marahil ng matarik na daanan. Lola, inumin niyo po yung mga bitaminang to ha. At ito namang maliit na bote, gamot sa sugat ang laman yan. Ipahid niyo po sa mga galos niyo ha, nang sa ganon hindi pasukin ng langaw. Sige na po Lola, tutuloy na po kami. Babalik ba kayo sa baryo? Hindi pa po Lola. May isang bahay pa kaming pupuntahan. Doon banda oh. Kung ako sa inyo, hindi na ako tutuloy. Delikado ang taong nakatira sa bahay na yan. Sa gawing ibaba. Nako, hindi po kasi pwedeng hindi kami tumuloy nanay. Kailangan po naming mapuntahan ng lahat ng mga bahay. Kung hindi, mananagot kami kay Mayor. Sige na ho, mauna na po kami. Ganun ba? Kayo ang bahala. Pero sana wag niyo akong sisihin. Ito ang huling katagang binitawan ng matandang babae bago tumuloy ang grupo. Naglakad ang mga ito papunta sa isang maliit na kubo. Hindi na nalilinis ang paligid. Punong-puno ng matataas na damo. Dok, mukhang wala na yata ang nakatira dito ah. Bumalik na lang kaya tayo. Dulo naman to ng pamayanan eh. Sa gawing yan, makapal na ang gubat. Delikado. Wika ni Tristan. Hindi nakinig ang doktor. Naglakad papunta sa loob at sinubukang kumatok. Akmang lalapat na sana ang kamay sa pintuan nang bigla itong nagbukas. Tumambad ang matandang lalaking nakasabay nila sa bangka. Napakamot ng ulo si Tristan dahil hindi niya akalaing ang dalawang matandang nakilala dito nakatira sa pinakamatarik na bahagi ng baryo. Ano naman ang ginagawa niyo dito sa tuktok ng bundok? Kanina yung matandang babae. Ngayon kayo naman po. Tanong ni Tristan. Kagad siyang inawat ng doktor. Pasensya na po kay Manong ha. Naparito kami para mag-abot ng kaunting gamot at tignan din ang kalagayan niyo. Hindi ba nasabi ko, isa kong albularyo? Ano pa ang dahilan nyo para tulungan ako? Bigyan ng mga modernong gamot. Tanong ng matanda. Nagkatinginan si Mark at Tristan. Hindi alam kung ano ang isasagot sa matanda. Wala naman pong problema sa amin kung ayaw niyong suriin kayo. Sige po, mauna na po kami. Wika ng doktor. Laking pagtataka ni Tristan dahil kanina lang namimilit pa itong puntahan ang huling bahay. Ngunit ngayon, siya na mismo ang nagyayayang bumalik na lang. Sandali lang. Sinabi niyong nadaanan niyo si Tandang Mayang. Buti naman, buhay pa kayo nakarating dito. Wika ng matanda. Nagtaka ang dalawang binata. Ano po ang ibig niyong sabihin, Manong?
Ang matandang yon, kilalang mangkukulam. Marami na siyang nabiktima. Paano ko nasabi? Dahil ako ang gumagamot sa lahat ng mga yon. Pasalamat kayo at hindi siya gumawa ng kabalbalan. Dahil kung hindi, marahil nagtuos na naman kami. Magtuos? Teka, ibig sabihin naglalaban kayong dalawa? Pumapatol kayo sa matandang babae? Kung titignan sa panglabas na anyo, oo, matanda na kami. Ngunit ang aming mga espiritual na katawan, kailanman ay hindi nagkakaedad. Muling nagkatinginan ang dalawa at sabay na napatango. Ganun po ba, Manong? O sige po, muna na kami ha. Salamat po sa inyo. Wika ng doktor. Matapos kausapin ng matanda, pinili ni Doc Mark na mag-iba ng daan. Nakaramdam ito ng takot sa sinabi ng matandang lalaki tungkol sa matandang babae. Dok, nakuha mo ba yung pangalan ng dalawang yun? Oo, yung matandang babae si Aling Mayang, yung matandang lalaki si Mang Gaspar. Bakit mo naman naitanong? Wala naman, Dok. Gusto ko lang malaman, baka kasi makasalubong ko sila sa daan. Di alam ko kung anong itatawag sa kanila. Matagumpay na natapos ang misyon sa baryo. Pagbalik sa bayan, hinanap ni Tristan si Antonio. Ngunit ayon sa mga kasama, pangalawang araw na hindi ito pumapasok sa trabaho. Walang nakakaalam sa kanila kung ano ang nangyari. Kaya naisipan ni Tristan na puntahan ang kaibigan. Nagulat ito nang makita. Nakaratay sa higaan si Antonio. Namamaga ang buong katawan, lalong-lalo na ang bandang tiyan. Hindi ito makapagsalita ng maayos, kaya hindi maunawaan ni Tristan ang mga sinasabi. Sandali lang, Antonio ha. Pupuntahan ko si Doc Mark. Nandito sila sa bayan. Magdadala din ako ng ambulansya para kung sakaling kailangan kang isugod sa ospital. Wika ng binata. Dali-dali itong tumakbo papunta sa ospital kung nasaan si Doc Mark. O Tristan, anong nangyari sa'yo? Bakit parang hinahabol ka ng 10 aso? Yung kaibigan ko po kasi, si Antonio nakaratay sa higaan eh. Namamaga po yung buong katawan. Pwede po ba tayo magpadala ng susundo sa kanya para madala dito sa ospital? Oo naman, bakit hindi? Sandali lang, sasabihan ko yung driver. Dito ka lang, antayin mo ko. Kukuha lang ako ng mga gamit. Dali-daling pumasok si Doc Mark sa ospital. Makalipas ang ilang minuto, nakabalik na ito dala ang mga gamit. Umikot na din mula sa likod ng ambulansya kasama ang ilang personel ng ospital. Pagdating sa tahanan ni Antonio, nagulat ang doktor sa mga nakita. Bago pa man dalhin sa ospital, siniguro nitong nasa maayos na kalagayan ang katawan ni Antonio. Walang nakitang kakaiba sa pulso at paghinga ang doktor. Bagay na labis itong ipinagtataka. Kitang-kita ang pamamaga ng katawan ng pasyente. Ngunit ni sinat ay wala ito. Ano bang nangyari dito sa kaibigan mo? Normal naman ang lahat ng pagsusuri ko sa kanya. Pero dalhin natin siya sa ospital para matignan gamit ang mga aparatos doon. Wika ng doktor. Pinagtulungan ng mga ito na buhatin si Antonio upang maisakay sa ambulansya. Pagdating sa ospital, sinuri ito ng ilang ekspertong kasama ni Doc Mark. Ilang minuto ang nakalipas, lumabas na ang resulta. Wala namang nakitang problema sa katawan mo. Bakit ka nagkaganyan, Antonio? Wika ng doktor. Hindi pa rin makasagot si Antonio. Dahil siguro sa kakakain mo yan. Magpahinga ka na nga muna. Habang pinag-aaralan pa ng mga doktor ang kalagayan mo. Ako nang bahala sa opisina. Wika ni Tristan. Inaya nito si Doc Mark sa isang sulok upang kausapin. Hindi pang karaniwang sakit ang meron sa kaibigan mo. Walang makitang anuman ang mga aparato. Parang gusto ko tuloy patignan sa albularyo eh. Naririnig mo ba ang sarili mo, Dok? Papatignan sa albularyo. Di parang sinabi mo na walang kwenta ang 10 taong pag-aaral nyo. Pasensya na ha.
Pero hindi talaga ako naniniwala sa mga ganong bagay, Dok. Magkaiba tayo, Tristan. Hindi ko rin naman lubos sa sinusuporta ng mga albularyo sa ginagawa nila. Nasa modernong panahon na tayo. Kaso nga lang bahagi na ito ng kultura. Bakit hindi natin subukan, di ba? Wala namang mawawala eh. Ikaw ang masusunod, Dok, kung yan ang gusto mong gawin. Magpapahanap ako ng albularyo dito sa bayan. Hindi na kailangan. Nagpautos na ako sa ilang taga dito. Puntahan si Mang Gaspar. Antay na lang natin siyang dumating. Pag-uusap ng dalawa. Naupo si Tristan sa tabi ni Antonio habang inaantay ang pagdating ng matanda. Malayo ang baryong pagmumula nito, kaya inaasahan nilang madaling araw pa itong darating. Ilang oras pa ang nagdaan. Dumating na ang mga taong sumundo kasama si Mang Gaspar. Wala namang naginala sa matanda dahil kung titignan ay pangkaraniwan lang ito. Doktor na nagpatawag ng isang albularyo. Gayon lang nangyari sa akin to ah. Sabihin niyo sa akin bakit niyo ako'y pinatawag. Gayong puro eksperto sa medisina ang nasa loob ng ospital na ito. Tanong ng matanda. Wala ni isa kina Tristan ang nakasagot. May magagawa po ba kayo, Manong? Sa tingin mo, meron ba? Pasensya na po, Manong. Hindi po kasi ako naniniwala sa mga kagaya ninyo. Pero wala naman po sigurong masama kung susubukan, hindi ba? Ang pinakamalubang sakit na maaaring matamo ng isang tao, walang tiwala sa taong gumagamot sa kanya. Mapadoktor o albularyo, walang pinagkaiba. Paano mo ngayon ibibigay at ipapainom ang gamot sa pasyente kung wala kang tiwala? Napaisip si Doc Mark sa sinabi ng matanda. Ngunit habang nagsasalita ito, dinadama ni Mang Gaspar ang pulso ni Antonio. Ano po ang nangyari sa kanya? Ayoko siyang gamutin sa lugar na ito. May alam ba kayong lugar na wala masyadong tao? Maraming may sakit dito eh. Maaaring maapektuhan sa gagawin ko. Kailangan natin siyang ilipat. Sa bahay ko, Manong. Wala pong tao doon. O sige, ipapahanda ko lang ang ambulansya. Dinala ng mga ito si Antonio sa tahanan ni Tristan. Pinahiga ito sa mahabang upuan. At doon sinimula ni Mang Gaspar ang ritual ng panggagamot. Nagsindi ito ng 7 itim na kandila paikot sa katawan ng pasyente. Naglagay din ng itim na piring sa mata ni Antonio. Para saan po yung mga kandila, Manong? Sa kayang itim na tela? Ang mga itim na kandila ay para sa gabay ko. Ang itim na tela sa kanyang mata para hindi makita ng mangkukulam ang mukha ko kung hindi ang mukha lang ng aking gabay. Mangkukulam? Seryoso ba kayo, Manong? Paano mong nalaman na mangkukulam ang may gawa nito? Tanong ni Mark. Napatayo sa kinaupuan si Tristan. Lumapit sa mga ito. Sa hindi malamang dahilan, nagkaroon ng interes ang binata sa mga nangyayari. Pagpasok ko pa lang sa ospital, ramdam ko na ang presensya ng mangkukulam. Alam ko rin ang dahilan kung bakit siya ginawa ng masama. Ano po ang ibig niyong sabihin, Manong? Masyadong matabil ang bunganga ng kaibigan mo. Isang mangkukulam ang napagsalitaan niya ng masama. Ito ang nagbigay sa kanya ng leksyon. Pero Manong, paano mo nalaman ang lahat ng yan? Dahil sa gabay kong demonyo. Nanayo ang balahibo ng dalawa nang banggitin ng matanda ang tungkol sa gabay. Demonyo? Hindi ka naman siguro seryoso sa sinasabi mo, Manong, di ba? Paano magkakaroon ng gabay na demonyo ang... Sinasabi ko na nga ba? May nalalaman ka din sa mga ganitong bagay, doktor. Hindi ako nagbibiro. Demonyo ang gabay ko. At ito ang tumutulong sa akin para makapanggamot. Paano mong nalaman ang lahat ng ito, Doktor?
Huwag mo sabihin nag-aral ka din ng tungkol sa mga gabay ng mga albularyo. Sabi ko nga sa'yo, hindi masamang tumuklas sa mga bagay-bagay. Kaya yun ang ginawa ko. Nag-aral ako tungkol sa kanila at napag-alaman ko, lahat ng albularyo ay may gabay. Pero bago sa akin ang sinabi ni Mang Gaspar, ngayon ko lang nalaman na pwede palang mangyari yun. Mahabang paliwanag ang mangyayari. Kaya mas mabuting unahin natin ang paggamot sa pasyente. Umatras kayo dahil siguradong hindi nyo magugustuhan ang susunod na mangyayari. Pag-uusap ng tatlo. Maya-maya ay sinimulan na ang pagtawag sa mangkukulam. Nag-usal ng mga dasalang matanda habang nakalapat ang kamay sa noo ni Antonio. Maya-maya pa, biglang gumalaw ang katawan nito na para bang umangat sa higaan. Alam kong nandyan ka sa loob ng katawan ng pasyente. Magsalita ka. Sagutin ang bawat tanong ko. Wika ni Mang Gaspar. Sinusubukan ni Antonio na ikilos ang mga kamay. Ngunit hindi niya ito magawa. Na parang may kung anong nakadagan. Huwag mo nang subukan. Hindi ka makakalis sa katawan ng taong yan hanggat hindi ko pinahihintulutan. Ngayon tandang mayang, sabihin mo sa akin, bakit mo binigyan ng sakit ang taong to? Wika ng matanda. Biglang tumawa ng malakas si Antonio. Ngunit nagulat ang dalawang binata. Ibang boses ang lumalabas sa bibig nito. Sinasabi ko na nga ba? Ikaw yan, Gaspar. Bakit ba ang hilig mong mangyalam? Ginagawa ko lang ang nararapat. Binigyan ko siya ng sakit para turuan ng leksyon. Nauunawaan kong nasaktan ka sa mga sinabi ng taong to. Ngunit sana unawain mo din ang kalagayan nila. Sumusunod lang sila sa patakaran ng mga namumuno. May sakit ang apo ko at kailangan ng agarang tulong. Ngunit ang taong ito, para sa kakarampot na pagkain, na sana'y malaking tulong para sa aking apo, pinagsalitaan ako ng masakit. Hindi ko naman kasalanan kung nasadla kami sa mahirap na sitwasyon. O ngayon, Mayang, anong gusto mong gawin natin? Dahil nakialam ka na naman, wala na akong pagpipilian kundi lalo siyang pahirapan. Gusto ko lang naman sanang matutunan niya ang mga pagkakamaling nagawa. Kaso eto ka, ang hilig mong makisali. Nilingon ng matanda si Doc Mark at Tristan na noon ay nakatulala sa kanya. Gusto nyo bang makakita ng demonyo? Tanong ng matanda. Sa hindi malamang dahilan, napatango ang dalawa. Diyos ko, ano ba tong pinasok ko? Ano pong gagawin namin, Manong? Simple lang. Tumayo kayo sa bandang uluan ni Antonio. Dumampot ng tig-isang itim na kandila. Titigang mabuti ang salamin na nasa likod ko. Napansin ni Tristan na may salamin sa bandang likod ng matanda. Kaya itinutok nito ang tingin sa bahaging iyon ng tahanan. Maya-maya pa, muling nag-usal ng mga dasal ang matanda. Idinikit ang daliri sa dibdib ni Antonio. Nanlaki mga mata ni Tristan dahil unti-unting nababalot ng itim na usok ang paligid. Nagbabago din ang kulay ng apoy nang hahawak nilang kandila. Mula sa salamin, naaninag ni Tristan ng isang imahe ng nilalang. Itim na nilalang. Unti-unting nagbabago ang humog. Merong malaking sungay. Ang itsura ay mahalin tulad sa isang kambing. Ngunit may katawan ng tao. Alam kong nakikita nyo na siya. Wag na wag yung tititigan ng mata niya dahil lalamunin niya ang kaluluwa nyo. Wika ng matanda. Biglang napayuko ang dalawang binata. Palihim na nagbulungan. Tristan, ngayon mo sabihin sa akin na hindi ka pa rin naniniwala.
Yan nga din ang gusto kong sabihin sa'yo. Mahanap mo ba yan sa mga librong binasa mo? Pinatahimik ng matanda ang dalawa dahil hindi nito maituon ang pansin sa ginagawa. Masyado kayong maingay. Hindi ako makapagdasal ng maayos. Wika namang Gaspar. Tumahimik ang dalawa. Patuloy na pinapanood ang ginagawa ng matanda. Sa kabila ng katotohanang nakikita nila ang gabay na demonyo, hindi nag-alinlangan si Doc Mark at Tristan na ituloy ang ginagawa. Ngayon, tignan natin kung may magagawa ka pa sa oras na patayin ko ang pasyente mo. Sigurado ka bang magagawa mo yan, Mayang? Gayong hawak ko na ang kaluluwa mo. Isang bagay na lang ay papakiusap ko sa'yo. Tanggalin mo ang anumang inilagay sa katawan ng taong ito. Hindi ko yun gagawin hanggat hindi siya natututong humingi ng kapatawaran at ipakumbaba ang kanyang sarili. Napatingin si Mang Gaspar sa dalawa na noon ay nakayuko pa rin dahil sa takot na baka matignan nila sa mata ang gabay na demonyo ng matanda. Narinig mo ba ang sinabi ng mangkukulab? Hindi niya tatanggalin ang sakit na inilagay sa katawan ng kaibigan niyo hanggat hindi ito humihingi ng kapatawaran. Kilala ko po ang sinasabi niyong mangkukulam. Posible niya ba ako marinig kung sakaling kausapin ko siya? Oo, Tristan. Pwede nating gawin yan. Amin ang kamay mo. Inabot ng binata ang kanang kamay nito sa matanda, habang ang isa naman ay nakahawak sa itim na kandila. Muling nag-usal ng mga orasyon ng matanda. Laking gulat ng binata dahil bigla itong napunta sa isang napakadilim na lugar. Unti-unting naaninag na Tristan ang maandap na liwanag mula sa kandila na hawak ng kung sinong tao. Nilapitan niya ito at napagtantong yon ang matandang babae. Aling Mayang! Aling Mayang! Ikaw po ba yan? Tanong ng binata. Nag-angat ng tingin si Aling Mayang at ngumiti sa kanya. Hindi ko inaasahan na magkikita tayo sa ganitong sitwasyon. Bakit ikaw ang pumunta? Naparito po ako para sa kaibigan ko, Manang. Aminin ko po sa inyo, talagang hindi ako naniniwala sa mga ganitong bagay. Kahit nga ngayong nasa harapan ko na at nangyayari, hindi pa rin ako makapaniwala eh. May mga bagay sa mundong ito na kung hindi mo mamamalas, hindi ka maniniwala. Anong may paglilingkod ko sa iyo? Naparito ako para humingi ng kapatawaran sa ginawa ng kaibigan ko sa inyo. Ano po ba ang pwede kong gawin, Manang? Wala kang dapat gawin, iho. Sapat ng patunay ang iyong pagsasakripisyo para patawarin ko ang iyong kaibigan. Ngunit gusto kong ipangako mo sa akin na babaguhin mo ang kanyang ugali. Pakisabi din sa matandang atribido na humanda siya kapag nagkita kami. Makakarating po, Aling Mayang. Maraming salamat po. May mabuti kang puso, iho. Matigas nga lang ang ulo. Pero taglay mo ang kakaibang kabutihan na walang hinihinging kapalit. Sige na, ako nang bahala sa kaibigan mo. Tuparin mo ang ipinangako mo sa akin, ha? Matapos magsalita, biglang nagliwanag ang paligid. Bumalik sa ulirat si Tristan. Nakita nitong nakaupo lang sa sulok si Mang Gaspar. O ano? Nakausap mo na ba yung matandang bugnutin? Tatakutin pa akong papatay ng pasyente. Hindi niya naman kayang gawin. Wika ni Mang Gaspar. Biglang napaupo si Tristan dahil nakaramdam ng matinding panghihina. Anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Ayos lang po, Dok. Medyo nakakapagod pala yung ginawa ko. Ano po bang tawag doon, Manong? Lakbay dewa. Lakbay dewa ang tawag doon. Kung hindi ka sanay,
talagang nakakapagod. Dahil lalabas ang kaluluwa mo sa iyong katawan upang maglakbay. Sa kaso naman ng kaibigan mo, pumasok ka lang sa kanyang kamalayan, kaya hindi ganon kalala ang pagod na naramdaman mo. Mapanganib ang lakbay dewa, lalo pa para sa isang baguhan. May mga kasong namamatay ang katawang lupa dahil hindi na nakakabalik ang kaluluwa. Nako, delikado pala yan. Ang ganda pa naman sanang pakinggan. Mapanganib kung hindi ka sanay. Ngunit sa tamang paggabay at kasanayan, unti-unti mo itong mapeperpekto. At syempre, masasanay ang katawan mo. O siya, kailangan ko nang umalis. Magaling na yung kaibigan mo. At Tristan, pagsabihan mo yan, sa susunod, ako nang sasampal sa kanya. Natawa si Tristan dahil totoo ang sinabi ng dalawang matanda. Matabil ang bunganga ni Antonio, lalo na kung nakakaramdam ito ng pagod. Kinabukasan nagising ito. Laking gulat dahil nasa ibang silid na siya. Anong ginagawa ko dito, Tristan? Anong ginawa mo sa akin? Tanong ni Antonio habang kinakapa ang katawan. Kung makapagtanong ka, akala mo ang ganda ng katawan mo para pagsamantalaan. Nakakaya ka, umayos ka nga. Nandito yung doktor, oh. Alam mo ba kung anong nangyari sa'yo, Antonio? Hindi nga ho, Dok eh. Nagising na lang ako, nandito na sa loob ng sala ni Tristan. Teka, ano bang ginagawa ko dito? Ang huling natatandaan ko, nilagnat ako ng sobrang taas. Tapos yun na, wala akong maalala. Nakulam ka. Dahil sa katabilan ng bibig mo. Ngayon alam mo na ang pakiramdam ng kulam. Weh, hindi nga. Kulam? Parang hindi ikaw yung Tristan na kilala ko ah. Dok, anong tinurok mo sa kaibigan ko? Totoong sinasabi niya. Kakagaling lang dito na manggagamot mula sa kabilang baryo. Nakulam ka talaga, Antonio. Sino naman yung kumulam sa akin na bear? Alam niyo kapag titignan ko kayo, parang hindi kayo doktor at profesional eh. Naririnig niyo ba yung mga sinasabi niyo? Ikaw Tristan, hindi ka naman naniniwala sa kulam, di ba? At ikaw Dok, nasa na yung 10 taong pinag-aralan mo sa medisina? Minsan, Antonio, may mga bagay o kaganapan sa mundo natin na hindi kayang ipaliwanag na maaklat at siyensya. Purong kababalaghan ika nga. At aminin ko, na bago ang paniniwala ko sa buhay dahil lang sa nangyari sa'yo. Ganon din ako, Antonio. Hindi ko nga akalain na masasaksiyan ko ang lahat ng ito. Matapos ang pag-uusap, nagpasya ang tatlong dalawin si Aling Mayang at Mang Gaspar. Napag-alaman ng mga ito na matalik na magkaibigan ang dalawa. Pasensya na kayo kung nasaktan ko ang kaibigan mo. Gusto ko lang namang turuan siyang magpakumbaba. Wala po yun, Nanang Mayang. Ako pa nga dapat tumingi ng tawad sa inyo eh. Pasensya na po kayo sa masakit na salitang nasabi ko ah. Tapos na yon. Ang mahalaga, natutunan mo ang aral. Alam nyo, natatawa ko sa inyo mga kabataan eh. Na hindi man lang kayo naghinala kung bakit nalaman ko kaagad ang nangyari. Ang totoo, may ideya na po ako. Pero hindi lang kasi ako sigurado eh. Baka pag sinabi ko sa inyo, magalit kayo eh. Wika ng doktor. Ngayon, mas nauunawaan nyo na ang sinasabi ko. Hindi ko aalisin sa inyo ang paniniwala mo bilang doktor. Matagal mong pinag-aralan ang larangang yan. Sana lang, gamitin mo ang karanasang ito para mas maunawaan ang mga bagay-bagay. Pag-uusap ng mga ito habang kumakain sa ilalim ng puno ng mangga. Isang malaking pagbabago ang nangyari sa dalawang binata, lalo na sa espiritual na paniniwala ng mga ito. Napatunay ni Tristan na wala sa gabay o sa pinanggalingan ng kapangyarihan ang batayan ng pagkatao, kundi sa kung paano mo ito gagamitin at kung para saan.
Naging malaking impluwensya si Mang Gaspar para sa dalawa. Kalaunan, palihim na pinag-aralan ni Mark ang pamamaraan ng espiritual na panggagamot. Kalaunan, nagawa ng pagsabayin ng doktor ang sayantipikong pamamaraan at espiritual na panggagamot nang hindi nalalaman ng kanyang mga pasyente. Para sa kanya, mas nakakabuting ilihim ang mga bagay tungkol dito dahil magiging malaking usapin ito sa mundo ng medisina. Saksi din si Tristan kung paano nitong napapagaling ang mga sakit na imposibleng magamot maging ng mga eksperto. Nang lumaon, tuluyan nang namaalam si Mang Gaspar at Aling Mayang. Ngunit bago pa man sila mawala, iniwan ng dalawang matanda ang mga kaalaman sa dalawang binata. Hindi naman siguro masama na maging manggagamot ako, di ba? Kung nagawa ni Mang Gaspar, bakit hindi natin kayang gawin? Kung ito ang tadhanang nakalaan para sa atin, tanggapin natin ang buong puso, Tristan. Pag-uusap ng dalawa. Bago sila maghiwalay, naprobahan ang petisyon ng kanyang mga magulang na pumunta sa ibang bansa. Ano ba yan, Dok? Mukhang dito na tayo maghiwalay. Mag-iingat ka palagi, ha? Delikado pa naman ang panahon ngayon. Ikaw din, pupunta ka sa isang lugar na bago sa'yo. Bagong pakikisama, bagong pakikisalamuha, kaya mag-iingat ka din. Nang mga sandaling iyon, nasa paliparan na si Tristan. Inihatid ito ng doktor at ng ilang kasama sa trabaho. Makalipas ang maraming taon, namuhay si Tristan sa ibang bansa. Ngunit nanatili sa binata ang kanyang mga natutunan. Nagamit niya ito para makatulong sa kapwa. Paminsan ay umuwi ito sa bansa upang magbakasyon. At dahil nakahanap ng magandang trabaho, nagawa nitong makabili ng malaking ari-arian sa bansa. Kalaunan, naging maganda ang buhay ng binata. Pinili na lang na umuwi sa Pilipinas. Hindi naman ito hinadlangan ng mga magulang dahil alam nilang mabuting desisyon ang ginawa ng anak. Muling bumalik si Tristan sa Samar. Ipinagpatuloy ang pagtulong sa mga tao roon. Nagpatayo din ito ng ospital sa lupang nabili na pinamamahalaan naman ng kaibigan na si Doc Mark. Nagtulong ang mga ito. Magtaguyod ang murang pagpapagamot para sa may hirap. Hindi akalain ng binata na lubusang magbabago ang buhay nilang dalawa. Isang doktor na nagkaroon ng kaalaman sa pananambal at isang pangkaraniwang binata na naging manggagamot. Ang kwento ng buhay ni Tristan at Doc Mark hindi na ilantad sa marami dahil na din sa pinangangalagaan ng mga ito ang propesyon ni Doc Mark. Ilan lang sa mga kakilala nila ang nakakaalam ng karanasan ng dalawa. Sa muling pagbabalik ni Tristan sa bansa, nagkaroon ito ng mas malaking pagkakataon para makatulong sa kapwa. Lalong dumami ang kanilang natulungan sa larangan ng medisina at kawanggawa. Naging ehemplo ang magkaibigan para sa iba. Tinularan ng maraming kabataan ng kabutihan ng mga ito. Dahil na rin sa impluwensya nila, maraming kabataan ang naumaling sa pagkakawanggawa. Nagboluntaryo ang mga itong tumulong sa mga nasalanta ng bagyo. Kalaunan, naging malaking organisasyon sa probinsya. Nakatanggap ng sari-saring parangal ang magkaibigan dahil sa kabutihang ipinakita at walang sawang pagtulong sa mga nangangailangan. Ipinagpatuloy din ni Doc Mark at Tristan ang minanang gawain mula sa dalawang matanda. Bagaman hindi alam ng mga tao ang kanilang kakayahan, nagpapasalamat ang mga ito dahil nagagawang lunasan ng magkaibigan ang kanilang karamdaman, lalo na ang mga taong kapos sa pera. Para kay Doc Mark, isa itong malaking karangalan ang makapaglingkod sa tao at sa Diyos.
Isinapuso din ito ang sinabi ni Mang Gaspar na hindi nababatay sa uri ng kakayahan at gabay ang pagkatao, kundi sa paano mo itong gagamitin. Sa kasalukuyan, ang tanging naiwan na alaala ng magkaibigan, ang pinatayong ospital para sa may hirap at ang samahang tumutulong sa mga nasalanta ng kalamidad. Patuloy na inaalala ng mga tao ang kanilang kabutihan at itinuring na bayani. Nakakalungkot man na hindi gaanong nakilala ang kanilang kabayanihan, ngunit para sa mga taong nakasalamuhan nila at natulungan, patuloy na mabubuhay ang kanilang alaala. Tungkol naman sa mga naiwang kakayahan ng dalawa, kapwa nila ito pinamana sa kanilang mga naging anak. Sa kasamaang palad, hindi rin ito napanatili ng mga bagong sibol dahil unti-unti nang nawawala ang diwa ng kaalamang natutunan nila mula sa mga guro. Si Aling Mayang at si Manong Gaspar, ang isang albularyo na may gabay na demonyo. At dahil linggo ngayon mga kabayan, lalagyan pa natin ito ng isang bagsak na kwento. Ulitin ko mga kabayan na isang bagsak. Para sa mga hindi nakakaunawa nun, wag na lang mag-comment. Para ito sa mga taong gustong makinig ng mahabang kwento at sa mga bagong subscribe sa channel. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Linda. Taong 1945, Banga, Cotabato. Sa gitna ng liblib na kabundukan na napapaligiran ng makapal na kagubatan, merong kilalang munting baryo bilang pugad ng kababalaghan at kwento ng mga nilalang na tila hindi ginawa ng may likha. Si Mateo, isang 16 anyos na binatilyo, isa sa mga saksi ng kalbaryong naranasan ng baryo. Sa gitna ng dalawang bundok, may isang munting baryong napapaligiran ng napakarami at napakataas na mga puno. Madalas madilim at mahamog dito dahil sa lokasyon ng lugar. Kahit umaga, halos hindi mo masyadong makita ang kapaligiran dahil sa dalawang bundok at matataas na puno. Tay, bakit hindi na lang tayo umalis dito? Hindi na natin kayang mamuhay ng ganito ha. Tignan mo si Inay. Nagkakasakit na siya kakabantay sa atin eh. Gabi-gabi na lang yan. Nangangamba siya na baka hindi lang mga alagang hayop natin yung kunin ng lakan. Wika ni Mateo sa ama. Isang binatilyo na maputla ang pangangatawan. Hindi nasisinaga ng araw ang mga mamamayan sa baryo. Bihira mong makita ang morenong kutis. Payat. Ngunit maganda ang katawan dahil sa kinakain. Merong itim na buhok at mata. May katangkaran din si Mateo. Wag na wag mong babanggitin ang pangalang yan, Mateo. Hindi mo alam ang kakayahan ng nilalang na yan. Hindi natin alam na baka sa pagbanggit mo pa lang, biglang dumating yan tapos kunin tayo. Matandang lalaki. Magkahalong itim at puting buhok ang meron siya. Maganda rin ang pangangatawan kahit medyo may edad na. Maputla ang balat katulad sa anak. Ano ba kasing dahilan, Tay? Bakit hindi tayo umaalis dito? Kung may mapupuntahan lang tayo anak, matagal na tayong umalis eh. Sa tingin mo ba, gusto ko manatili tayo dito? Hindi naman ako mangmang anak. Hindi lang talaga tayo makaalis. Bukod sa wala tayong lilipatan, wala pa tayong salapi para tustusan ng mga pangailangan natin sa araw-araw. Kinuha man ng nilalang na yon ng mga alagang hayop natin, pero sagana naman tayo sa ibang bagay. Hindi tayo nagugutom. Hindi na nagsalita pa si Mateo. Kung ipagpapatuloy niya ang pakikipagtalo sa ama, maririnig ng ina ang kanilang bangayan. Magiging dahilan pa ito sa pag-aalala at paglala ng kondisyon niya. Isa pa, naintindihan din ni Mateo ang rason ng ama. Kaya naman nagpasya na lamang itong lumabas at mamitas ng mga gulay, pati na rin prutas sa kanilang bakuran. Lumabas din ang ama sa mga sandaling iyon
upang magkalap ng ibang impormasyon o balita sa kanilang bayan. Kahit umaga pa lang sa baryo nila Mateo, hindi mo ito mapapansin dahil madilim ang kapaligiran. Bukod kasi sa napakataas ng mga puno dito, nasa paanan sila ng 2 kabundukan, kaya tila pugad ito ng mga nilalang. Nabasag ang katahimikan nang biglang mapasigaw si Mateo sa gulat. Diyos ko naman, akala ko naman kung ano na yung dumapo sa akin. Ikaw lang pala yan, Nato. Wika ni Mateo sa kaibigan. Aba ewan ko sa'yo. Ano bang nakain mo? Bigla ka nalang nagulat dyan. Pero nandiyan ba si Tatang? May pinapasuyo kasi si nanay sa akin eh. Mangingi lang sana kami ng konting gulay at prutas. Nagugutom kasi mga kapatid ko eh. Hindi pa nauwi sila tatay mula kahapon. Eh alam mo naman si tatay lang ang inaasahan namin sa pang-araw-araw eh. Pero pangako, babayaran din namin kayo. Inaantay lang talaga namin si tatay. Wika ni Nato. Maputla din ang balat. Kulot ang buhok. Mas maliit ko ikukumpara kay Mateo. Ano ka ba naman? Parang pamilya na rin namin kayo, no? Huwag ka na mag-alala. Hindi niyo naman kami kailangang bayaran at isa pa. Napakarami naman ang tanim namin eh. Maliit na bagay lang yan. Talagang nariyan yan para makatulong sa kapwa. Sabay abot ng mga pinitas na prutas at gulay. Maraming salamat talaga Mateo ha. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyo ng pamilya mo. Basta, kung may kailangan kayo ng pamilya mo ha, huwag ka maiyang magsabi sa amin, tutulong kami kagad sa inyo. O siya muna na ako ha. Maraming salamat uli. Nagpatuloy sa pag-asikaso ng mga pananim si Mateo. Habang tumatagal hindi niya na namalayan na gabi na pala. Lumipas ang ilang oras ay nakarinig siya ng kaluskos. Hoy, wag mo na nga akong gulatin, Nato. Nadali mo na ako kanina eh. Isa ka pa uli. Itigil mo na yan, lumabas ka na. Wika ni Mateo. Kaso nga lang walang sumasagot sa kanya. Hoy, alam kong ikaw yan, Nato. Sige ka, kapag hindi ka pa tumigil, hindi na kita bibigyan. Sisingilin ko pa yung mga una kong nabigay sa'yo. Ne, biro lang. Muling wika ni Mateo. Kaso nga lang wala pa ring sumasagot sa kanya. Nawala ang ngiti si Mateo. Walang sumasagot sa kanya. Tumayo na ito upang mag-imbestiga. Tinignan niya ang kapaligiran. Sa likod ng malaking bato, sa mga puno kung saan maaaring magmula ang ingay na kanyang narinig. Matapos ang ilang sandali, nagpa siyang bumalik sa ginagawa. Kung ano man ang gumawa ng ingay na yon, maaaring wala na ito, kaya hindi na dapat pagtuunan pa ng pansin. Ngunit kahit anong gawin ng binatilyo, hindi mawala sa isipan ang ginagawa. Hindi niya maalis ang pakiramdam na tila ba may nanonood sa kanya. Bawat sandali napapatingin siya sa isang direksyon, ngunit wala namang kakaiba doon. Parehong mga puno, parehong bato, at parehong korte pa rin ang mga anino. Ang katahimikang nagdulot ng kapayapaan kanina, napalitan ng takot at pangamba. Hindi na makatiis ang binatilyo. Tumayo ito at muling nagsalita. Alam mo na to, hindi na ako natutuwa. Alam kong magkaibigan tayo mula pagkabata, pero hindi na nakakatawa yung biro mo. Kaya kung ako sa'yo, lumabas ka na bago pa ako tuluyang magalit. Wika ni Mateo. Muli siyang nakarinig ng kaluskos. Kumalma ang binata sa pag-aakalang sinato ito. Ngunit tila nawala ang dugo sa kanyang katawan nang biglang may sumunggab. Hindi nakita ni Mateo kung sino o kung ano ang sumunggab sa kanya. Dahil bago pa man ito matamaan, napatakbo na kaagad ang binatilyo. Dali-dali niyang sinarado ang pintuan. Kumuha pa ito ng upuan upang ibakod sana, ngunit natigilan ito nang makita niya sa bintana ang isang nakahandusay na tila tao sa kanilang bakuran. Hindi kaagad binuksan ni Mateo ang tahanan.
Sinuri niya muna ang nilalang sa bakuran. Nakatingin lamang siya sa bintana habang pinagmamasdan ito. Nang makita niyang gumalaw, dali-dali siyang kumuha ng gamit na pwede niyang gamiting sandata. Nagkaroon ng lakas ng loob magsalita si Mateo nang mapansin niyang parang tao ang nilalang na nakahandusay sa bakuran. Magsalita ka. Anong kailangan mo sa lugar namin? Wika ni Mateo. Dahan-dahang tumayo ang nilalang na nakabalot sa itim na tela. Unti-unting nakita ang isang napakagandang dalaga. Teka, anong pakay mo dito? Anong ginagawa mo sa lugar? Muling tanong ni Mateo. Baka sa kanyang boses na tila nahiya ang binatilyo. Bago pa maibuka ng babae ang kanyang bibig, nahimatay na ito. Dali-daling binuksan ni Mateo ang pintuan at lumabas upang tignan ang kalagayan ng babae. Laking gulat ni Mateo nang makitang naliligo sa sariling dugo ang babae. Kagad niya itong ipinasok sa tahanan upang ipagamot sa ina. Isinara ng binatilyo ang pintuan nila ng maigi kung sakaling mang may sumunod o nagmamanman sa kanila. Kahit papano ay meron silang proteksyon. Lumipas ang ilang oras ay nagising na ang dalaga. Kagad itong inalalayan ng ina at kumuha ng maiinom ng dalaga. Ay ano bang nangyari sa'yo, iha? Bakit ka may saksak? Tanong ng nanay. Isang may edad na babae. Halo din ng puti at itim na buhok. Maputla ang balat at manipis ang pangangatawan. Uminom muna ng tubig ang dalaga at nagmasid sa paligid. Tila ba meron itong tinataguan. Ang pangalan ko po ay Aleli. Galing po ako sa kabilang bayan. Wika ng babae. Isang dalaga. Maganda ang muka at pangangatawan. Mahaba din ang buhok at may pagkayumanggi. Sa bayan kasi namin, naghahanda talaga kami ng mga hayop na iaalay sa masamang nilalang. Pero habang tumatagal, parang hindi yun naging sapat eh. Hanggang sa isang araw, pinatay niya yung kapatid ko eh. Yung nag-iisang kong kapatid na 5 taon pa lang. Siya na lang yung nag-iisang pamilya ko matapos kaming abandoy ng mga magulang namin. Pinatay niya yung nag-iisang pamilya ko eh. Wika ni Aleli. Tila lalong nangamba ang ina. Tama ang kanyang suspetsya. Tungkol ito sa nilalang. Matapos ang insidenteng yun, natahimik naman muli ang bayan eh. Yung mga lumikas, bumalik matapos ang ilang buwan ng kapayapaan. Pero nanatili ako doon. Hinantay kong bumalik ang nilalang na yun para may pagiganti ko yung kapatid ko eh. Pero taon na ang lumipas, hindi pa rin siya bumabalik. Unti-unting bumalik ang sigla ng bayan. Kaso nga lang, yung katiting na pag-asa na meron kami biglang nawala eh. Nagparamdam na naman yung nilalang eh. Pagpapaliwanag ni Aleli. Ang tinutukoy mo ba, yung lakan? Tanong ni Mateo. Tumahimik ka. Hindi dapat binabanggit yung pangalan ng nilalang na yan. Alam mo bang kapag nabanggit mo yung pangalan niya ng 3 beses, matatawag mo siya? Nagkatinginan ang mag-ina. Hindi nila alam na kahit pala ang pagbanggit ng pangalan nito, magdudulot ng peligro sa kanilang bayan. Eh, paano mo naman nalaman, iha? Tanong ng nanay. Natahimik at napatras ang babae sa tanong na iyon. Para bang may ayaw sabihin. Hindi na pinilit pa ng mag-ina ang tanong na iyon. Nagpatuloy na lamang sila na gamutin ng dalaga. Kung hindi mo mamasamain, pwede ba naming malaman kung sinong gumawa nito sa'yo? Hindi rin ako sigurado eh. Pero isang uri ng nilalang. Lumabas ako ng tahanan nang marinig ko yung komosyon eh.
Nakita ko marami nagtatakbuhan bitbit yung mga gamit nila eh. O kung ano pang pwedeng matangay. Maraming nagsisigawan. Merong ding sigaw ng galit, takot. Meron ding mga nag-iiyakan. Nang makita ko kung saan nagmula, napatigil ako nung makita ko yung hawak ng babae eh. Ano ba'y nakita mo? Hawak-hawak ng ina yung anak niya. Maigpit yung pagkakayakap niya eh. Sa ibabang bahagi naman, isang napakaitim na nilalang. Napapaligiran ng itim na usok eh. Kinakain yung binti ng bata. Kung pwede ko lang mabura sa isipan ko yung nakita ko, gagawin ko eh. Ilang araw na ako hindi nakatulog. Naalala ko yung nag-iisa kong kapatid eh. Kung anong takot at sakit ang naramdaman niya nung binibiktima siya ng nilalang eh. Pagpapaliwanag ni Aleli. Pero paano mong nakuha ang mga sugat mo, iha? Tanong ng nanay. Hindi ko rin po alam kung bakit ko nagawa yun. Bigla na lang pong kumilos yung katawan ko eh. Hindi ko rin po alam kung ano yung eksaktong nangyari. Pero ang alam ko, kumuha ako ng itak na parang nalaglag ng isa sa mga residente. Inatake ko po yung nilalang eh. Siguro naalala ko yung kapatid ko. Sana may tumulong din sa amin. Sana buhay pa siya hanggang ngayon. Sana hindi ako nag-iisa eh. Wika ng dalaga. Kagad itong niyakap ng ina ni Mateo. Naganda na ng makakain ang ina ni Mateo. Sa pagkainan pinagpatuloy ng babae ang istorya. Napatigil na lamang sila nang may kumatok sa pintuan. Mateo! Mateo! Bakit mo naman sinarado yung pintuan? Wika ng ama habang kumakatok. Dali-daling tumayo si Mateo upang pagbuksan ng ama. Ay naku, pasensya na ho kayo tay. Meron kasi tayong bisita eh. Nag-iingat lang ako kung sakaling merong sumunod sa kanya. Teka, saan po ba kayo galing tay? Galing ako sa bayan. Nakibalita kung ano bang nangyayari para makapaghanda rin tayo. Teka ka, sino ba tong bisita? Nakita ko lang siya tay nakaandusay sa labas ng bakuran natin eh. Kaya pinagamot ko muna kay nanay. Inatake yata ng kung anong nilalang eh. Ayaw niyang ipabanggit ko ano yung pangalan. Ay nako, buti na lang nakalabas ka pa ng buhay. Kung hindi mo mamasamain, nakita mo ba yung nilalang? Alam mo kasi dito sa baryo namin wala pang nakakita doon eh. Wala pa rin napapabalitang pinatay na tao. Pero nakakatakot. Kumakain ang laman yun ano? Tanong ng ama. Sabi ko na sa'yo tama ang kutob ko eh. Ngayon mga hayop pa lang ang kinakain ng nilalang. Pero sa susunod tao na. Tignan mo ang nangyari kay Aleli. Kinain ito ang kanyang kapatid at muntikan nitong matuluyan ng isa pang bata roon. Alele, ilang taon na ba ang kapatid mo? 5 taon po. Kung tama ang pagkakaintindi ko, maaaring mga batang nais kainin ng nilalang. Siguro nagsawa na sa maliit na hayop tulad ng kambing. Sa susunod, gusto nila mga bata. Habang tumatagal, mas palaki ng palaki ang biktima nila. Ay nako, nakakatakot yan. Pero ikaw naman, hindi maganda ang kalusugan ng nanay mo ho. Tama ng pag-iisip ng sobra. Kailangan nating mabigyan ng babala ang taong bayan. Lalo na may mga anak sila. Hindi natin alam kung kailan naatake ang nilalang na yon, kaya mas mabuti pang handa na tayo. Pero tay, sino naman ang maniniwala sa atin? Wala naman tayong dalang ebidensya eh. Maaaring hindi lahat maniwala sa atin anak. Pero ang importante binalaan natin sila. Wala naman sigurong masama kung maganda tayo, hindi ba? Kung mamarapatin niyo po, isa din po sa rason kung bakit ako napadpad sa lugar niyo. Sinabihan ako ng ina ng batang nailigtas ko eh. Ang sabi niya, meron daw nakakaalam kung paano mapatay yung nilalang eh. Ano nga ba uli yung pangalan niya? Aling Rosa. Tama, si Aling Rosa. Si Rosa, yung maggagamot. Pero hindi naman imposible. Total marami siyang alam na paraan sa panggagamot.
Kaso kung alam man niya kung paano ito puksain, bakit hindi ba lang niya nasabi sa iba o kahit kanino man? At isa pa, napakalayo ng bayan ni Aling Rosa sa lugar niyo. Paano ka naman nakakasiguro na tama ang sinabi ng babae sa'yo? Wala namang dahilan para magsinungaling siya sa akin eh. Naligtas ko yung anak niya eh. At isa pa, mabuti nang kahit papano may kaunting pag-asa tayo na tuluyang mapapaalis yung nilalang na yun. Mas mabuti pang sumubok kaysa habang buhay tayong magtago sa takot. Tama ka naman, Iha. Pero alam mo ba kung saan nakatira si Aling Rosa? Umiling ang dalaga dahil hindi niya alam kung saan nakatira ang manggagamot na hinahanap. Nakatira siya sa Guillermo. Kayong alam mo na, gusto mo pa bang pumunta sa lugar na yon? Guillermo, bakit siya nandun? Bilang isang manggagamot, hindi ba dapat hindi siya naninirahan kung nasaan yung mga mambabarang pati na rin mangkukulam? Ang pagiging manggagamot ni Aling Rosa, isang uri ng pambabarang o kulam. Ngunit ang kapangyarihan niya, hindi ginagamit sa kasamaan. Ginagamit niya ito upang makatulong sa ibang tao. Kung gano'n naman pala, halika na. Ano pang inaantay natin? Hindi mo ba alam? Sa oras na tumapa ka sa Guillermo, imposible ka nang makabalik pa. Parang ibang dimensyon daw yung lugar na yun eh. Hindi ka na makakabalik sa realidad. Kung sakali mang makarating kayo kay Aling Rosa, sabihin niyo na lang, si Tatang Senyo ang nagpadala sa inyo. Siguradong tutulungan niya kayong makabalik sa lugar. Kayong dalawa ni Mateo ang pumunta. Kami naman ang nanay mo ang pupunta sa baryo upang sabihan ng mga kasama natin. Hindi na umangal pa ang dalawa. Nag-ayos na sila ng kagamitan. Muling pinaalalahanan ng ama ang dalawang mag-ingat. Pinabaunan niya ito ng ilang sandata, makakain at maiinom. Nag-abot din ng gamot ang ina kung sakaling magkaroon ng problema sa paglalakbay. Nagpaalam na ang dalawa papunta sa Guillermo. Tahimik ang paglalakbay ng dalawa. Tanging maririnig mo lang ay mga huni ng ibon at iba pang maliit na insekto. Sinubukan ni Mateong kausapin ang dalaga, ngunit gustuin man niya ay wala itong lakas. Napatigil ang dalawa sa may sapa. Wika ng dalaga, mas magandang hugasan muna nila ang kanilang mga paa, lalo pat punong-puno na ito ng putik. Ito rin ang pagkakataon upang linisin ang sarili at sumalok ng tubig na kakailanganin nila. Luntian ang mga damo at halamang nakapaligid sa lugar. Malinaw ang tubig at sariwa ang hangin. Hindi ganon kalalim ang sapa at tila magandang manirahan. Hindi maiwasan ni Mateo na tignan ng dalaga. Bukod sa napakaganda nito, mahinhin kung kumilos. Naisip niya, paano kaya nagawang lumaban ng isang dalagang napakahinhin? Napangiti na lamang sa sarili si Mateo na kaagad napansin ni Aleli. Meron ba tayong problema, Mateo? Bakit kang umingiti? Kagad siyang umiling at tumingin sa ibang direksyon. Nahiya ang binata. Nag-alala na baka masama ang isipin ng dalaga sa kanya. Nagpatuloy sa paglalakbay ang dalawa. Halos 2 araw ang lumipas. Narating nila ang lugar ng Guillermo. Madilim ang paligid na para bang nababalot ng usok. Tulad ng inaasahan ng dalawa, tila nasa ibang dimensyon. Punong-puno ng mga bahay na tila walang naninirahan. Parang gawa ito sa mga sunog na kahoy. Ang bakuran ay napapalibutan ng mga patay na halaman at mga puno na sobrang itim at tuyong-tuyo. Napakabaho naman dito. Totoo bang may kayang tumira sa ganitong lugar? Amoy sunog. Hindi naman kami mayaman pero talagang iba yung amoy dito eh. Tama ka nga, Aleli. Napakatapang nga ng amoy dito. Pero alalahanin natin, napugad ito ng mga mangkukulam at mambabarang. Huwag tayong gumawa ng malaking aksyon. Hindi natin alam kung sinong mabuti at kung sino ang hindi. Mahirap na, baka tayo mapagbuntungan nila.
Wika ni Mateo. Maingat na naglakbay ang dalawa. Minabuti nilang walang makakita o makarinig sa kanila. Lumipas ang ilang sandali. Nasasayang lang yung oras natin eh. Nag-iingat nga tayo pero hindi naman natin alam kung saan tayo pupunta. Hindi ko pa kasi nakikita yung palatandaan. Ang sabi ni tatay, malalaman daw natin yung bahay ni Aling Rosa kung... Anong ginagawa nyo dito sa bakuran ko? Nagulat ang dalawa. May nagsalita sa kanilang likuran. Isang babae. Napakahaba ng buhok na kulay puti ang bumungad sa kanila. Tatakbo sana ang dalawa. Kaso nga lang pinigilan sila ng matanda. Dalian niya. Pumasok kayo bago pa kayo maabutan. Wika ni Aling Rosa. Napatigil ang dalawa at nagkatinginan. Dahan-dahan nilang pinagmasdan ang kapaligiran. Tila tumigil ang kanilang mga puso nang makitang napapalibutan sila ng pulang mga mata. Dali-daling tumakbo ang dalawa sa direksyon papunta sa tahanan ni Aling Rosa. Kagad namang sinara ng matanda ang pintuan. Nabahala ang dalawa nang bigla nitong kinandado. Tumawa rin ang matanda, kaya naman naglabas ng sandata ang dalawa. Yan ba si Aling Rosa? Para may masamang pakay sa atin eh. Siguro nga. Pero tandaan natin yung sinabi ni tatay. Parang meron silang pinagsamahan nito noon eh. Para masabing tutulungan niya tayo kung sakaling banggitin natin yung pangalan niya. Ano ba kayo? Huwag na kayong magbulungan dyan. Bukod sa kakilala at alam ko ang pakay niyo, hindi ako masamang tao. Siguro naman nabanggit ni Sergio na may utang na loob ako sa kanya. Kaya makakasiguro kayo, walang mangyayaring masama sa inyo. Kung ganun, kung alam niyo po yung pakay namin, pwede niyo po bang sabihin kung paano namin mapapatay yung nilalang? Napakatapang mo naman para sa napakaamong muka. Pero gusto ko yan. Simple lang ang sagot. Kailangan nyo lang kunin ang maiwagang bato na pagmamay-ari ng Lakan. Dito niya kinukuha ang kanyang kapangyarihan. Wika ni Aling Rosa. Kung ganun po, bakit hindi niyo sinabi sa taong bayan na ito pala ang solusyon? Maraming buhay na nasayang eh. Wika ni Mateo. Mukhang nakakalimutan mo ata, iho. Hindi mo pa tinatanong sa akin kung nasaan ang maiwagang bato. Nasaan po ba? Sa puso ng Lakan. Marami nang sumubok, iho. Ngunit wala ni isa ang nagtagumpay. Halos nawala na ng pag-asa ang mga nakakaalam. Kaya naman wala nang nagtanong pa sa akin kung paano ito mapuksa. Ang huling nagtanong sa akin ay mag-asawa. Parang bata pa sila. Pero ang sabi nila sa akin, gusto nilang puksain ang nilalang para sa kinabukasan ng 2 anak. 2 beses ko lang babanggitin ang pangalan ng nilalang. Dahil kapag sinabi ko sa pangatlong beses, malalaman niya ang ating lokasyon. Totoo pala. Totoo pala ang mga kwento tungkol sa nilalang na yon. Abay, oo naman. Hindi ba sinabi sa'yo ng kasama mo kung bakit pinuntirya ng nilalang ang pamilya niya? Wika ni Aling Rosa. Namutla ang dalaga. Napaluha si Aleli nang sabihin nito ng matanda. Anong sinasabi ni Aling Rosa, Aleli? Meron ko bang hindi nasabi sa amin? Kung ano man ang nangyari, hindi mo na kailangan pang malaman. Pagkatapos natin ng misyon, hindi na natin kailangan pang magkita, Mateo. Nako, iha. Hindi mo ba alam ang importansya ng pagiging tapat sa iyong kasama? Paano ka pagkakatiwalaan kung hindi ka tapat sa nobyo mo? Hindi naman ho kasi kailangan malaman. Masyadong masakit para sa akin. Pero teka, hindi ko siya nobyo ah. Ay, hindi ba? Pasensya na. Mukhang bagay kasi kayo eh.
O siya, ngayong alam nyo na kung nasaan ang maiwagang bato. Maaari na kayong umalis. Hindi kayo pwedeng magtagal sa lugar na ito. Sandali lang po, Aling Rosa. Hindi nyo pa nasabi sa amin kung anong gagawin sa maiwagang bato. Malalaman nyo ang gagawin sa oras na makita nyo ito. Bilisan nyo na, bago pa sumara ang lagusang ginawa ko. Kagad tinignan ng dalawa ang pintuan. Parang wala namang pinagkaiba ang sinabing lagusan ng matanda. Ang kapaligiran pa rin ay ang Guillermo. Ngunit kahit nagtataka, humakbang ang dalawa sa pintuan. Nang tuluyang makalabas, laking gulat nila. Sa isang iglap ay nag-iba ang paligid. Teka, ito yung sapa kanina. Paano tayo nakarating dito? Ilang araw tayong naglakbay ah. Mukhang ito ang lagusang tinutukoy ni Aling Rosa. Tugon ni Mateo. Tumalikod dito upang tignan ang pintuan. Nasa likuran pa rin nila ang pintuang nakabukas. Nakikita nila si Aling Rosa. Oo nga pala, nakalimutan kong sabihin. Kung sino man ang makahawak sa batong iyon, magagantimpalaan ng isang kahilingan. Kahit anong kahilingan ay tutuparin ito. Ngunit ang matutupad lang ay ang hiling na kung sino man ang unang nakahawak. Kailangan nyo lang sabihin ng mga salita. Bilang ako ang unang nakahawak ng batong ito. Pagkatapos nun, sabihin nyo ang iyong kahilingan. Wika ni Aling Rosa. Dahan-dahang nawala ang lagusan. Nagkaroon ng katahimikan ang paligid. Parehong nag-isip ang dalawa sa huling sinabi ng matanda. Isang kahilingan? Pwede kong hilingin na mabuhay yung kapatid ko. Pero ikaw, Mateo, may kahilingan ka bang gustong matupad? Wala naman. Pero kung ako yung unang makakahawak, hilingin ko na mabuhay yung kapatid mo. Pangako yan ha. Pangako mo sa akin na yun yung hiling mo ha. Oo, pangako ko yan sa'yo. Masayang naglakbay ang dalawa, lalo na ang dalaga. Napuno ng pag-asa. Sa kaalamang maaaring mabuhay uli ang nag-iisang kapatid. Pagkarating sa bahay, sinalubong sila ng nanay at tatay ni Mateo. Anong balita? Alam nyo na ba kung paano mapupuksa ang nilalang? Opo, tay. Ang magandang balita, madali lang pala. Kailangan lang nating kunin ang maiwagang bato na pagmamay-ari ng nilalang. Ayun naman pala eh. Pero nasaan ang maiwagang bato? Ang masamang balita, tay, nasa puso ng nilalang. Nawala ang bakas ng ngiti sa mukha ng mag-asawa. Ay nako, paano naman natin kukunin? Hindi ako sigurado, pero may alam akong paraan. Kakailanganin natin ng tulong ng taong bayan. Makalipas ang pagpupulong, kumuha ng mga sandata ang mga mamamayan. Ang plano, magtitipon-tipon tayong lahat. Sisiguraduhin natin hindi tayo magkakaiwalay. Manganganib ang buhay natin kung isa-isa tayong atake. Wika ng isa sa mga mamamayan. Tama ka. Kailangan din nating iligtas sa mga kabataan, lalo na't ito ang pinupunterya ng nilalang. Nakahanda na rin ang ating mga sandata kung sakaling umatake ang nilalang. Ang anak ko at si Aleli ang susunggab upang kunin ang maiwagang bato na nasa puso nito. Siguro naman, magiging okupado ang nilalang dahil mas gugustuhin itong makuha ang bata. Hindi tayo papayag. Sabay-sabay na naglakbay ang mga mamamayan at nagtungo sa gitna ng bayan. Inilagay nila sa gitna ang mga kabataan. Pinalibutan ito ng mga matatanda, babae man o lalaki. Lahat sila ay may bitbit na armas. Hindi nila hahayaang makuha ng nilalang ang mga ito. Mateo, pwede ba kitang makausap? Bakit, Aleli? Anong problema?
Gusto ko lang magpasalamat ha. Salamat tutulungan mo kung bumalik ang kapatid ko. At sana tuluyan nating mapuksa yung nilalang. Bilang pagpapasalamat sa'yo, sasabihin ko kung ano yung sinasabi ni Aling Rosa nung nandun tayo sa tahanan niya. Yung sinabi ni Aling Rosa? Ano bang nangyari? Ang mga susunod na kaganapan ay batay sa kwento ni Aleli. Ate, totoo nga. Bakit ayaw mong maniwala? Sabi nila, pag 3 beses mong sinabi yung pangalan, lalabas yun. Wika ng kapatid ni Aleli. Nasa 5 taong gulang. Medyo kayumanggi ang balat. Maliit din ang pangangatawan. Ano ka ba naman hindi nga totoo yan. Hindi ka na naman makakatulog niyan eh. O tignan mo ha. Lakan! Ate, tumigil ka na. Huwag mo nang sabihin uli. Lakan! Ate, tama na, ano ba? Lakan! O tignan mo, wala naman ah. Alam mo matulog ka na. Sabi ko sa'yo hindi totoo yun eh. Sinabi lang sa'yo yun para asarin at ako. Biglang napatigil sa pagsasalita si Aleli. May kumalabog ng napakalakas sa kanilang bakuran. Tumayo si Aleli at binalot ng kumot ang kapatid. Dito ka lang ha. Huwag kang aalis dyan. Huwag kang lalabas, naiintindihan mo? Titignan ko lang kung ano yung kumalabog sa labas. Wika ni Aleli. Dahan-dahang naglakad palabas ng bahay si Aleli. Sinuri niya ng maigi ang kapaligiran. Matapos masigurong walang nilalang o kahit anuman ang nasa lupain, muli siyang bumalik sa tahanan. Wala naman ako nakita sa labas eh. Hindi mo na kailangan matakot. Anong gusto mong kainin para... Teo? Teo, nasan ka? Tanong ni Aleli. Napaluhod na lamang ang dalaga nang makita niyang bukas ang bintana. Wasak ang paligid. Tila may malaking nilalang ang nagpumilit na pumasok ang sarili at nasira ito. Ngunit ang kumot na ibinalot niya sa kapatid. Nang buklatin niya ito, nalaglag ang isang pares ng sinelas. Napagulgol na lamang si Aleli habang yakap-yakap niya ang kumot. Nadumihan ng mukha ng dalaga sa bakas ng dugo ng kapatid. Tuluyang nawala ng pag-asa si Aleli nang makita niya sa labas ng tahanan ang braso ng kapatid. Walang ibang ginawa ang dalaga ng buong gabing iyon kung hindi umiyak na lamang. Balik tayo sa kasalukuyan. Nalibing ko yung braso ng kapatid ko sa bakura namin eh. Hindi ko lubos sa matanggap na wala na yung nag-iisa kong kapatid. At ang pinakamasaklap, ako pa yung dahilan. Kung sakali mang kailangan ng alay sa misyon na to, hiling ko lang sana ako nang ialay mo para pagbayaran ko yung ginawa kong kasalanan. Wika ni Aleli. Huwag ka magsalita ng ganyan. Paano na lang ang kapatid mo kung sakaling mabuhay siya? Wala nang ating gagabay sa kanya, kaya huminahon ka lang. Wika ni Mateo. Ngumiti na lang ang dalaga. Naganda na ang mga ito upang atakihin ang nilalang. Sasabihin ko na ang pangalan niya, mga kasama. Lakana. Lakana. Lakana! Magpakita ka sa amin ngayon din. Handa kaming tapusin ang kalbaryong idinulot mo sa iba't ibang bayan. Hindi kalaunan dumating ang napakalaking nilalang. Ngunit sa pagkakataong iyon, nasaan yung tao ito? Doble ang laki. Pulang-pula ang mga mata. Umangil ng napakalakas ang nilalang. Nilapitan naman ng mga mamamayan ang mga kabataan. Sumugod ang lakan. Nasugatan ang ilan sa mga mamamayan. Ngunit patuloy pa rin silang lumaban. Hinawakan ng lakan ang isang lalaki at sinakal. Dahan-dahang inangat sa ere. Buong puwersang ibinalibag patungo sa lupa. Sabay-sabay na umatake ang mga mamamayan. Ang isa sa kanila ay sinaksak ito gamit ang itak na hawak. Umungol ang nilalang. Umatake ang kabilang bahagi ng grupo. Nanlalaban pa ito at napuruhan ang ibang mamamayan.
Huwag kayong panghihinaan ng kalooban. Nag-iisa lang yan. Mas marami ang bilang natin. Nagpatuloy sa pakikipaglaban ang mga tao, habang ang dalawa naman naganap ng paraan upang makalapit sa dibdib nito. Mateo, gagawa ko ng paraan para makuha ang atensyon ng nilalang. Kapag nagawa ko yun, gumawa ka na ng paraan. Tumangulang si Mateo at nagsimula na ang dalawa sa plano. Napatingin ang nilalang kay Aleli nang sumigaw ito. Tulad ng napagplanuhan, tumingala ang nilalang. Kaagad tumakbo si Mateo upang hiwain ito sa dibdib. Umangil ng napakalakas ang nilalang at lalong naging agresibo. Natamaan nito ang ilan sa mga taong bayan. Hindi tinigilan ni Mateo ang pag-atake. Muli siyang bumuelo ng pag-atake. Tinignan ang dibdib ng nilalang. Dito ay tila natulala si Mateo sa nakita. Isang kulay batong kulay ginto. Sobrang kinis. Nakikita niya ang kanyang refleksyon. Parang awa mo na. Tapusin mo na ang buhay ko. Wika ng tinig na tila galing sa dibdib ng nilalang. Bumalik sa wisyo ang katauhan ni Mateo nang mawala sa kanyang paningin ang dibdib ng nilalang. Ano ba ginagawa mo, anak? Huwag mo sabihin ngayong kapanaduwag. Nasa gitna na tayo ng laban. Hindi, tay. May narinig ako sa puso ng lakad. Pakiramdam ko, yung maiwagang bato na sinasabi ni Aling Rosa, pinaglalagyan ng kaluluwa ng lakan. Ang mahalaga dito, anak, tapusin mo na ang nilalag. Mga kabayan, kailangan nating mapanatili sa isang lugar ang lakad. Palibutan natin, huwag hayaang makalis. Wika ng tatay. Kagad pinalibutan ng taong bayan ang nilalang. Sumama sa gitna si Mateo. Muli niyang tinignan ang dibdib ng nilalang. Parang awa mo na. Tapusin mo na ang buhay ko. Kunin mo ang bato. Hilingin na matapos na ang sumpa. Teka, hindi ba mamamatay ka kapag kinuha ko ang bato na nasa puso mo? Bakit hindi ko na lang kunin yon at ibang hilingin ko? Tanging ang kapangyarihan lang ng bato ang kayang tumapos sa akin. Kung kukunin mo lang ang bato at hihiling ka ng ibang bagay, matapos matupad ang iyong kahilingan, muli akong mabubuhay. Wika ng nilalang. Tanging ang kahilingan lang ang maaaring makapatay sa'yo. Pero paano na lang si Aleli? Teka, paano ko masisigurong totoo ang sinasabi mo? Wala akong mapapala sa pagsisinungaling sa'yo. Bilisan mo na, bago pa bumalik ang lakas ng halimaw. Wika ng boses. Kagad tumakbo si Mateo upang hawakan ang dibdib ng nilalang. Bilang unang nakahawak sa bato, hinihiling ko na mawala ang... Mateo, anong ginagawa mo? Wika ni Aleli habang tumatakbo papalapit sa kanila. Aleli, ang kahilingan lamang ang makakapatay sa nilalang. Pero pinangako mo sa akin, gagamitin mo yan para ibalik ang kapatid ko. Nakalimutan mo na ba? Hindi na naituloy ang pag-uusap ng dalawa nang itapon ng nilalang si Mateo. Umangil ito ng napakalakas. Mas malakas na ang puwersa kumpara kanina. Maging ang ilan sa mga mamamayan ay tinamaan. Nagkaroon ito ng lagusan upang makatakas. Kinuha nito si Aleli at ilang mga batang kasama at kaagad na umalis. Kailangan nating sundan bago pa mapatay ang mga kabataan. Mag-iwan kayo na magbabantay sa mga bata. Ang iba ay sumama sa akin. Halika na, Mateo. Iligtas natin si Aleli. Sinundan ng mga mamamayan ang bakas ng nilalang. Siguradong dito dumaan ang nilalang. Halika kayo, mga kabaryo. Maging alerto. Hindi natin alam. Maaaring nasa paligid lang ang nilalang. Sinundan ng mga tao si Mateo.
Kalaunan ay nakarating sila sa isang kuweba. Hula ng mga tao, ito na ang lungga ng nilalang. Napakadilim at tarik ng lugar. Mabuti na lang sanay ang mga tao sa kadiliman, kaya hindi masyadong nahirapang makakita. Dahan-dahang naglakad papasok ang mga ito, hanggang sa marating nila ang isang malawak na espasyo. Dito nila nakitang nag-iiyakan ng mga kabataan. Nasa harap ng mga ito si Aleli, pinoprotektahan ang mga kabataan. Halika kayo mga kasama, tulungan natin ang mga bata. Wika ng tatay. Sinugod ng mga ito ang nilalang. Mas malakas na ang puwersa nito. Nahirapan ang lahat dahil masikip sa kuweba. Sa bawat pagkilos ng nilalang ay maaari silang tamaan. Mateo, bukas pa yung dibdib ng nilalang. Pwede mo nang tapusin yan. Nagtulong-tulong ang taong bayan upang unti-unting ilagay sa isang sulok ang nilalang. Makalipas ang ilang sandali, unti-unting nawawalan ng lakas ang nilalang. Tuluyan itong napunta sa sulok. Nang lumapit si Mateo upang mahawakan ng bato at tapusin ang kailingan, naglabas ng napakainit na likido ang nilalang. Napabagsak si Mateo. Sumigaw ng napakalakas dahil sa sakit. Kagad lumapit ang mga magulang sa kanya upang matulungan. Tila yun na ang huling sandata ng lakan dahil kitang-kita ang pagpayat at pagbagal ng kilos nito. Kagad lumapit si Aleli at hinawakan ng bato. Aleli, bago mo sabihin ang iyong kahilingan. Hindi, Mateo. Madaling sabihin sa'yo yung bagay na yan eh. Wala ka namang kapatid eh. Kaya hindi mo alam ang nararamdaman ko. At isa pa nandiyan ang mga magulang mo. May mga kasama ka eh. Hindi, Aleli. Gusto ko lang sabihin sa'yo na ituloy mo ang hiling na ibalik ang kapatid mo. Pwede tayo magtulungan uli, lalo na ngayon. Alam na natin ang kahinaan ng lakad. Hindi na namin kailangan pang matakot. Pero ikaw, ang hiling mo ay hindi matutumbasan ng kahit anong bagay sa mundo. Kaya sige na, ipagpatuloy mo. Tumingin si Aleli sa dibdib ng lakan. Hinawakan ng bato. Ipinikit ang kanyang mga mata at nagsalita. Bilang unang nakahawak sa bato, ang hiling ko, ibalik mo ang kapayapaan ng bayang ito at tuluyang kang maglaho. Wika ni Aleli. Biglang nanginig ang laman ng nilalang. Unti-unting lumabas ang ilaw sa loob ng katawan. Nagpatuloy sa paglabas ang napakalakas na liwanag. Nakita ng mga tao ang espiritu ng lalaking nakaputi. Maraming salamat sa inyo. Tuluyan nang natapos ang sumpa. Matatahimik na ang buong baryo. Siya yung kumausap sa akin kanina. Napag-alaman ng mga tao. Sinumpa ang lalaking iyon ng isang makapangyarihang mangkukulam sa pagtulong nito sa mga mamamayan sa bayan ni Aleli. Ang sumpa sa kanya, kung gaano niya kamahal ang bayang pinagsisilbihan, ganon din kalakas ang gutom na mararamdaman. Doon na siya unti-unting nagbago ng anyo. Sa paglipas ng panahon mas lumakas ang bagong anyo nito. Kalaunan hindi na naging sapat ang karne ng hayop sa bagong anyo at doon nagsimula sa pagkain ng tao. Ilang sandali pa tuluyan nang nawala ang espiritu ng boses. Nakaramdam ng ginhawa ang lahat ng tao sa lugar. Habang ginagamot ang mga sugat ng mga mamamayan, biglang napatingin si Aleli sa mas masukal na bahagi ng kuweba. Kaagad lumapit si Mateo na magaling na rin dahil nawala na ang lakan. Nawala din ang mga sugat na natamo niya. Nakita nila ang mga gamit ng mga naging biktima ng lakan. Ilang panahon na ang nakalipas. Makalipas ang ilang sandali, napayakap na lamang si Aleli nang makita niya ang kabiyak na tsinelas ng kanyang kapatid. Pinunasan niya ito at buong pusong niyakap.
Sa gilid ng mata ni Mateo, may nakita siyang kumikinang at kagad itong nilapitan. Dinampot niya ang bagay. Napag-alaman na isa itong kwintas. Inabot niya ito kay Aleli. Alam kong hindi kita matutulungan sa sakit na nararamdaman mo. Pero gusto ko lang na malaman mong nandito kami para sa'yo. Nawala man ang pamilya mo, nandito kami ni nanay at tatay. Kami na lang ang gaganap kung mamarapatin mo. Wika ni Mateo. Napangiti na lamang si Aleli at pinunasan ng mga luha. Lumapit din ang nanay at tatay ni Mateo. Nga pala ito, baka magustuhan mo. Nakita ko at naalala kita bigla. Kahit napakadilim at dumi ng paligid, ang kwintas na ito ay hindi kumupas at nagpatuloy lang sa pagningning. Parang ikaw, kahit anuman ang pagsubok na pagdaanan mo, hindi pa rin mawawala ang iyong kagandahan. Wika ni Mateo. Sabay abot ng kwintas. Maraming salamat, Mateo, ha. Napahinto ang dalaga. Pinagmasdang mabuti ang kwintas. Pero parang pamilyar to sa akin, ha. Pinagpatuloy ang pagsuri sa kwintas. Nabuksan ang kwintas at sa loob ay merong litrato ng isang babae at lalaki. Ang nanay at tatay ko. Ang ibig sabihin, hindi kami inabando. Naging biktima din sila ng lakan. Naghalo ang lungkot at tuwa sa pagsisisi ng dalaga. Ilang taon niyang kinamuyian ng mga magulang, pero hindi pala sila iniwanan. Naging biktima din ito. Napatawad mo na ang mga magulang mo. Oras sa siguro para patawarin mo ang sarili mo sa nangyari sa iyong kapatid. Wika ni Mateo. Sumang-ayon naman ang dalaga. Sa paglipas ng panahon, unti-unti na ring naghilom ang mga sugat na natamo ng mga mamamayan at pamilya ni Mateo. Kasabay nito ang paghilom ng emosyonal na sugat ni Aleli. Kalaunan, nagkatuluyan ang dalawa at nagkaroon ng sariling pamilya. Sa kasalukuyan, Lolo Mateo, ano pong nangyari pagkatapos nun? Wika ng batang si Linda. Ito ang nagpadala ng sulat. Ayun, nagkaanak kami ng lola mo. Nagkaanak din ng tatay mo. Ay ngayon kumpleto na tayo. Tugon ni Lolo Mateo. Ikwinento mo na naman sa mga apo natin sila Kat. Hindi ka na natapos dyan. Wika ni Lola Aleli. Nagtawanan ang mga ito at nagtungo sa kusina upang kumain. Nang mamatay si Lolo Mateo at Lola Aleli, binahagi ng kanilang apong si Linda ang kanilang kwento upang magsilbing inspirasyon sa mga nakikinig. Naway kapulutan nyo ng aral ang ating kwento. Anumang pagsubok ang ating pagdaanan, sa dulo ng dilim ay may darating na liwanag.